So yan mga Cadaver Cats, ito nga pala yung yung hawak natin. Ito yung golden pair ng EF Kasipol Lop. So ito yung nasa kaliwa ko, si Shakira. So Kittel to. Ito naman tong nasa kanan ko. Ano naman ang lahi naman niya, Barcelona Gold. So ito hawak natin ngayon si 444. Ito yung natin, yung third overall nung nakaraang fan race natin. So maaga kasi natapos yung karera ng NCCC, no. Yun, nakuha natin dun nga pala nung fan race. First overall, third overall, fifth overall, sixth overall, ninth overall, 14th overall. Yun yung nakuha natin, no? So sunod-sunod din siya. Kaya marami rin nagtaka, maraming, alam nyo na, yung mga basher. Pero para sa akin, ginawa ng ibon ko yun. Kaya isa lang masasabi ko, gumamit kayo ng pinagbabawal na teknik. Bantayan nyo yung ibon nyo, huwag yung ibon ng kalaban nyo. So eto mga Cadaver Cats, ngayong araw nga kasama ko si Carlo Aquino dahil meron kaming pupuntahan na isang champion panshir dito sa Amparo, North Caloocan. So tara, samahan nyo ako, kailangan natin kung sino siya. Ako nga pala si EF Kasipol ng North Caloocan, ang binasagang Reyso ng North Caloocan na maraming pinaiyak dito sa North Caloocan. Tara, sama kayo, ikot ko kayo dito sa loob ko. Tara, kaya tayo dito. Natin dito. Yan, mga yan. Yan, ito yung loob natin. Ito yung South Sector ngayon. Dati North Sector to. So nilipat ko na, tapos na kasi yung karera namin ng North Sector. So nilipat ko na ito. South Sector na to, buksan natin. Ayan, dito yung mga South Sector natin. Ayan sila. Ayan, mga gigil na. Ayan, halos lahat yan, mga beast na. So maaga kasi nagsisimula yung natin, yung karera natin ng South dito sa North Caloocan. Ayan, halos lahat yan, mga pang natin, pang South. So mga naka-MacArthur, sama-sama na rin dyan. So yun, dito naman, ito na ang summer natin yan. Para sa summer, pagkatapos ng South, diba, syempre. Ayan, ready pa lang natin. So ito yung loop natin. Yung pinaka-viewing yan, Ivory. Tapos, ayan, may tayo dito. Daanan tayo ng Ayan, pag mag-aabang o kayo magbubugaw ako, yan dito. Akit din ako dito. Ayan, ito. Ayan, pag magbubugaw tayo dito, may tayo dito, may ginagamit tayo na may wagang ayan, may wagang bandera. Ayan, ginagamit natin dito pag nagpo-force play tayo. So ito, hawak natin ngayon si 444. Ito yung natin, yung third overall. So nung nakaraang fan race natin, so maaga kasi natapos yung karera ng NCCC, no. Yun, nakuha natin dun nga pala nung fan race. First overall, third overall, fifth overall, sixth overall, ninth overall, tapos 14th overall. Yun yung nakuha natin, no. So sunod-sunod din siya. Kaya marami rin nagtaka, maraming alam nyo na, yung mga basher. Maraming umiyak. Pero syempre ako naman, 100% ko iyayabang yon. Sinasabi nila sa akin na dati daw akong nagtatrabaho dun sa club na nilaruan ko. Pero para sa akin, ginawa ng ibon ko yun. Kaya isa lang masasabi ko, gumamit kayo ng pinagbabawal na teknik. Bantayan nyo yung ibon nyo, huwag yung ibon ng kalaban nyo. Enjoy lang natin yung karera. Ibon lang ang magkakalaban. Siyempre hindi tayo, magkakatropa tayo. So yun nga, kaya ito, hawak ko ngayon si third overall. Kasi yung first overall namin, kinuha na yung first overall. So na-acquire na. Andyan naman yung magulang. Matik yun. Ito kaya ko lang tinira to, si third overall, kasi napakaamon ito. Yung pag lumapit ka, talagang pag umakit ka ng loop, lalapit siya agad sa'yo. Kaya tinira namin to si third overall. Pero halos lahat na-out na namin. Si 444. Ayan. Halos lahat ng gamit namin linyada dito, usually puro import. Tapos kinocross namin sa local. Yung tumira sa amin ng first overall nitong fan race, Kratos Pride yan, syempre kay Master Eric Madrigal. Ayan, isang malupit na panzer din yan si Master Eric, Hall of Famer ng US. So isa rin yan sa utak nitong loob na to. Sa kanya ako kumukuha ng mga tips. Talagang pag nagbi-video call kami yan. Ano nga yan
sariling seminar pag nag-video call. Ni-record ko talaga, ni-screen record ko. Tapos pinag-aaralan ko yung mga sinasabi niya. So yun lang, tatanim mo lang talaga sa isip mo yung mga pinapayo ng mga veteranong panser. Napakagaling magpayo. Yun, magkakaroon din siya ng seminar dito sa North Caloocan. Hindi ko alam kung itong mga December. So mag-ano kami ng seminar para dito sa mga taga North Caloocan. Gaano katagal nagkakalapati si Sir Jason? Ayan, simula 2009 o 2009. Unang na-acquire namin na ibon kay Sir Mark Franco. Yan, shoutout kay Sir Mark Franco ng Muntinlupa. So, unang acquire namin yan, Vanderwegen, 2009. Tapos naglipat kami ng 2010. Ayun, syempre may nakuha rin agad na award. Tapos nakapagpawi agad kami ng Apari. No, nag-lab champion din kami nung career na yan. Sa PPBC pa. Tagal, nalipat na dito sa North Caloocan. Kaya dito, yan, yung unang laro ko dito sa North Caloocan, yun, awa ng Diyos. Siyempre, tumira din, kahit papaano. Yun nga lang, marami nag-iyakan. Kasi halos lahat talaga sa top 10, parang 5 yata yung nakuha natin. First overall, third overall, fifth overall, sixth overall, ninth overall. Kaya top 20 yun, meron pa tayong 14, meron pang 20, gano'n. Tapos sa Old Bird naman, anong derby na, nakakuha tayo ng second overall. Tayo nag-second overall, ninth overall, tapos 16, hanggang 21 overall, yun yung nakuha natin. Tapos sa Old Bird naman, nakakuha naman tayo ng 4th overall. So halos lahat ng mga linyada nakakatuwa kasi lahat sila tumira. Ginamit ko lang yung pinagbabawal na technique talaga. Yun nga yung sabi nila, yung pinagbabawal na technique. Yun yung tutok. Tutukan mo yung ibon mo. So tutukan mo yung ibon mo para makakamit ka ng panalo. Nakakatuwa rin at nakakalungkot kasi pinag-isipan pa tayo ng hindi maganda nung ibang mga panser, syempre, mga basher. Dati akong empleyado ng club, pero bago pa lang magsimula yung North Race, nag-resign na po ako sa club na yon. So wala na, not connected na po ako sa club na yon. Nung nagpapanalo po yung ibon, nakakalungkot lang do sa mga taong hindi masasaya pag may mga nagagawa kang achievement. Binabash ka, binas din nila yung club, so nakakaawa rin yung club kasi mismo yung club president, siya yung nag-sticker tapos pinag-isipan nila hindi maganda. So, yung club president, syempre, kumasos din ng malaking halaga yan. Tapos, ayan, shoutout din kay Cap James. Gumasos, napakalaki na unang ginasos yan sa club. Tapos, biglang magpapasira sa napakaliit na halaga. Wag mo nating sirain yung pigeon industry. Kasi, maayos naman po magpalaro yung club president. Siya po yung mismo nag-sticker. Tapos, pinag-isipan po na, yun nga may anomalya, dati daw empleyado. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, ginawa ko yun ng ibon ko. At saka wala akong kinalaman ng club dito. Ayan, kagaya nun, nang sumunod po na lap Santiago, ayan, inabangan po nila nung racing chairman, Sir Noel Lupera, tsaka ni Cap James, inabangan po nila yung ibon. Tinignan po nila kung talagang uuwi yung ibon. So, nakita naman po, may video po yun na umuwi yung ibon. Kaya doon po sa mga nag-iiyakan, pag-inggit po, pikit. Huwag kayong mainggit po sa panalo ng iba. Gawin nyo pong inspirasyon yun. Yung pagkatalo nyo o pagkapanalo ng iba, gawin nyo po yung inspirasyon para kayo ay manalo din. Ayun, yun nga pala, syempre, nakuha natin, di ba, first overall, third overall. Yung second overall po, ibon pa rin po natin yun, yung kay GR Argete. So, yung nag-second overall po na yun, ibon pa rin po natin. Tapos, yung isa pong nanalo sa pangmasa na first overall, ibon pa rin po natin yun. So, wala na po kayong hahanapin kasi halos lahat talaga. Solid po yung mga ibon, talagang nandun na yung linyada, tsaka natututukan din po talaga. Kaya wag po kayo mag-isip ng hindi maganda talaga sa kapwa, no? Talagang ginagawa po talaga ng ibon at tsaka yung ibon po talaga ang nagdedesisyon kung sila ay mananalo o hindi. Syempre, bago lahat po ng karga natin, lahat ng pag nagkakarga po ako noon, yung nag-second overall po na yun, kasabay ko rin po na gano'n, nagkakarga, lagi po yun naka-live. Kaya sana po, wag niyo pong pag-isipan na masama yung club, no? Lahat po ng ipinanalo ko, lahat po yun legit. Kaya yung nag-chat dun sa isang coordinator kung legit yung pagkapanalo ko, boss, legit yung pagkapanalo ko. Sinasabi ko sa'yo, legit yun. Walang labis, walang kulang. Talagang, kaya ako, niyabang ko yung ibon dahil ginawa talaga ng ibon yun. So, pero hindi na ako nakikisali sa mga issues, sa mga GC. Ayoko lang yung
mamaliitin ako, pero yung pagkapanalo ng ibon, yan lang iayabang ko sa inyo, kayang manalo ng ibon namin. Yan nga pala, ayun, siyempre, bisita natin dito yung nag-champion dati ng last NDR, si Jeffrey Ramos. Nakita nyo na rin to sa vlog ni The Abarcads, no? So, isa rin to, tropa rin to, napakalupit din ito. First overall, siya yung unang-unang nanalo sa KPR and CCC ng Honda Click, no? Siya yung unang-unang nanalo nung nakarang Norte, tapos siyempre nahawaan tayo. Dumikit tayo sa malakas eh. Tapos syempre ito malakas din, no? Si Carlo Aquino. ito ano ba to? Sir, ano itong Ito, laki ng training box niya. Yung mga natin, yung mga pinaglagyan ng mga import natin. Diyan pag-import diyan nakalagay talaga? Oo. Alos lahat naman ng ibon natin, yan, syempre, shoutout sa may-ari nito. Ayan, lopman lang po tayo dito. So, ang talagang may-ari po nito is si Erwin Fabregas. Si Erwin Fabregas. So Erwin Fabregas, ayan po, kung kilala niyan, yung Barangka Syndicate. Nung last Alegre po na nagpang 15 yata sila sa nakapagpawi sa Alegre o pang 15. Tapos sa EDL naman po, nung time nung kay Sir Normante, second overall naman siya. So talagang may bubuga po talaga yung mga ibon. No, nag-i-import po siya from Belgium. Lopman ka lang dito, sir. Pero paano yung pag nananalo? Solo mo yun? Hindi po. Kahati kayo? Oo, may porsyento po ako. Ganun po yun. Yung mga pati itong mga ibon na yan, siya po lahat yan. Siya lahat ang bumibili ng patuka, lahat ng pangangailangan ng ibon, siya po lahat bumibili niyan. So ako po, taga-linis, taga-kondisyon ng ibon, taga-tutok, ayan, taga-himas ng ibon, taga-tanggal ng kuto. Pero yung nakaraan na panalo, sa'yo yun? Yung nakaraan na panalo, sa amin po yun. Siyempre, kaya po EF Kasipol, Erwin Fabregas Kasipol, Love, yun po yun. Kaya EF Kasipol po. Yun. Erwin Fabregas po yun. Dito naman tayo sa punta po tayo dito sa sa Breeders' Loft. So ngayon po, sa mga type na to, nakaiwalay po ngayon yung mga babae, nakaiwalay din yung mga lalaki. So, ang ginagamit ko pong sistema, yung sinasabi ni Prof. Eric Madrigal, 322. Ano yung 322? Umpisa ng 3 araw yung pagtanggal ng tawag dito, pagpupurga. 3 araw mo silang pupurgahin. Tapos 2 araw probiotic, 2 araw vitamins. Tapos susunod po, upper naman, yung upper yung titirahin. Tapos sunod, ganun pa rin po, 3 araw. Tapos probiotic, tapos vitamins. Tapos sumunod po, lower naman. Lower naman, titirahin naman doon. 3 araw din na lower. Tapos 2 araw probiotic at 2 araw vitamins. So yun po yung 322 na tinatawag. Yun po yung gamit ko rito na sistema. Sir, matanong lang kita, ano yung ano yung 3 beses, 3 araw na na pagpupurga? 3 araw? 3 araw namin siya pinupurga kasi ang ginagamit namin. Di ba makakasama sa ibon yun, sir? 3 araw na pagpupurga? Para sa amin naman, doon kasi kami naghiyang eh. So ito yung ginagamit namin. May kain naman yan. Sana yun? All in one. 3 araw na pagpupurga. Di ba? 3 araw kami nagpupurga. Di ba, sir, sa iba, yung pagpurga nila kada buwan? Yung hindi, preparation kasi yun, preparation. Yung 322. Preparation po yun. Sa pag-breed. Bago ako mag-breed, preparation yun, 322. So, pagpupurga, upper, lower, tapos canker. So, ito po yung gamit namin, all-in-one dewormer. So, yan, kahit may di ba yung usually na ginagamit po nung iba, walang kain. Ito po may kain yung ibon. Okay lang yun? Oo, may kain po yung ibon. 3 araw po namin silang binabanatan. So, okay naman. Pagpatak, bulate, labas agad. So, yan po yung gamit namin. Tapos, syempre yan, Bitmen Pro yan, yung vitamins namin. Tapos to, syempre, mega big shoutout kay Ariel Tolome. Ayan yung mga sponsor natin dito. Tapos, ayan, Bitmen Pro, syempre, Breeder, Super Saiyan. Ayan po yung mga gamit natin dito. Sa pagkondisyon naman ng ng mga nilalaban nyo, pag mga flyer, sino susunod nun, sir? Yung nyo o kayo mismo? Sa akin na po mismo yun. Ako na po yun yung nasusunod doon. Pero may nagbibigay din naman po siya ng suggestion. So, ginagawa rin po natin kasi siya naman po yung may-ari nito. So, natutuwa lang siya kasi yun nga, tumira sa sistema. Pero nagdadagdag pa rin naman po tayo.
So, ayan yung mga breeder natin. Ayan, usually gamit natin ngayon, Kittel, Force 911, New Kim. Siyempre, hindi mawawala yung Kratos Pride, yung mga ibon ni Boss Eric Madrigal, no? Tapos yung kila Sir Jong Benko, Kirby Chua. Ayan. Ayan yung mga gamit natin dito. Meron din tayo dito ng mga kaya Michua, yung mga binili sa Pataya. Tapos, kay Ferdinand Passion, yun yung mga umiikot dito na ibon. Tapos, yung mga lumang ibon ni Boss Erwin, yung mga Pabri, tapos yung mga Big Nose, yan. Ayan yung mga ibon natin. Pero, solid talaga yung mga ibon ni Boss Erwin kasi talagang halos lahat tumitira. Sir, di ba dahil puro mga import yung ibon niya, may mga nag-acquire din sa inyo na mga dito lang pupunta dito para bumili ng ibon, ganun? Oo, sa mga nag-acquire, open naman kami doon kung mga gusto magpa-sing-sing o open po kami dyan sa mga gustong bumili ng ibon, no? Pang panimula nila. Pero yun nga po, yun nga lang, hindi kami budget meal talaga. So 5K pataas po kami. Yan po yung presyuhan namin dito, 5,000 pataas. Kasi kagaya po nun, shipping pa lang po ng ibon, napakataas na. Napakalaki na po ng ibon ng binabayaran, yung binabayad na shipping fee pa lang. So, ganun po kami magbenta. So, ayan, basta gustong tumawad, napapatawad naman agad. Basta wala nagawang kasalanan. Ayan, tsaka huwag na kayo tumawad kasi wala naman talaga kayo nagawang kasalanan. So, pwede naman kayong mag-acquire, wala naman pong problema. Alos lahat naman po, na kumukuha sa amin, nagkakaroon naman po ng magandang feedback. So yun mga Cadaver Cats, ito nga pala yung yung hawak natin. Ito yung golden pair ng EF Kasipolop. So ito yung nasa kaliwa ko, si Shakira. So Kittel to. Ito naman tong nasa kanan ko, ang lahi naman niya, Barcelona Gold. So itong ibon na to. Ito, itong pair na to, napakarami na nilabas na overall. Third overall, second overall, first overall. Tapos nung nakaraan, summer, lap winner ng Pinamalayan. So, siya yung nanalo ng Pinamalayan. Mamaya papakita natin sa inyo doon. Pinalipad lang din yung sa tropa kay Arnold Drillo. Pinalipad namin doon. Siya yung nag-lap winner ng Pinamalayan, Mindoro. So, itong ibon na to, ito yung golden pair nitong lop na to. So, yun, Kittel, tsaka Barcelona Gold. Ito naman si Pinamalayan. Ito yung nag-champion. Ito yung anak ng golden pair. So, ito yung nag-lap champion ng Pinamalayan. Nasa 1-1 ang speed. So, 1-1 speed. Tawid dagat yun. 1-1. So, alam niyo na kung gaano kahirap yung karera ng Mindoro. So, lap winner siya. Ayan, Ayan. Anak siya ni Shakira. Kung tawagin namin dito yan, si Shakira. Tapos, Barcelona Gold. So, itong nasa kabila naman, ito, kung tawagin namin to, si 250. 250. So, hindi ko na sasabihin yung nabili to ng isang PHA player na 250,000. So, si 250 to kung tawagin namin dito sa loop na to. So, tapos na-acquire nyo rin? Na-acquire nyo din? Na-acquire din po namin. Ni Erwin Fabrica. So, talagang namimili talaga kayo ng ng mga ibon talaga, no? Opo, namimili kami. Lalo pag naglabas ng ng auction ng Belgium, yung mga direct na drapa, yan, kumukuha rin kami yan. Yung mga Kittel, Best Kittel, Kittel Boy, yan, kumukuha talaga. Paano kung gusto mo magpa-import? Kunyari, may kakilala ko gusto magpa-import. So, pwedeng kausapin din kayo? Pwede kayong magpapasabay. Kasi minsan meron kaming hindi nakukuha talaga. Siyempre, hindi naman unlimited yung pera ng boss natin. So, minsan may sa mga malalapit na kaibigan, may gustong mag-acquire, pinapa-acquire namin sa kanila. Halimbawa, hindi naabot sa budget namin. So, pinapasabay na namin, sinasabi namin, merong ganito, may shipping na ganito. Ito ngayong alam kong darating na December magkakaroon ng shipping or November na galing ng Siya nga pala, ulitin ko sa December meron po tayong pa-seminar ng Hall of Famer po ng US, si Eric Madrigal at saka si Sir Albert Quijado. Ayan, magkakaroon po sila ng seminar. Dito po yan sa Amparo gaganapin po yung seminar nila. Sir, matanong ko lang kung magkano ba yung mga presyuhan pagka nagpapa-import ka para may idea rin yung mga ibang nanonood. Pero sa mga import, usually mataas mataas yung kuha ni Boss Erwin Pero hindi ko na tinatanong, pero mataas talaga yung kuha niya. So kaya, worth it naman kasi kagaya nga nun, nagtitira naman yung ibon. Halos lahat naman din ng mga nakapag-acquire, nakakapagpatira din. So nakakatuwa lang din kasi talagang pag nag-chat, halimbawa nakabili, nag-chat, boss, ganito ganyan, tumira yung ibon.
nakakatuwa rin, nakakataba rin ng puso. Kasi, yun nga, syempre, bigyan natin ng legit yung mga nakakabili. Sa mga gustong pasukin yung karera ng pigeon industry, ayan, lagi lang kayong magpakumbaba. Maging humble po kayo. At saka, yun lang, yung pinagbabawal na technique, tutukan yung ibon nyo. Huwag yung ibon ng iba. So, ayun, dito tayo. Ay, hindi po sa kalapati to. Ito. May giant din pala to. No? So, ito yung mga stock. So, may mga inbreed na rin dito. Meron na rin mga... Yan, kagaya nito. Yan, kay Sir Ferdinand Passion nandito. Nakapahinga siya ngayon, no? So, nandito yung ibang ibon natin. Yung mga na-acquire din natin kay Sir Rickson na silong nandito rin. Yung mga ibon ni Sir General Manalad nandito rin. Tapos, halos yung iba na nanalo nandito rin. Yung mga umuwi ng mga nag-finisher nandito rin. So, pwede nyo acquiring yun. Mga finisher, pwede. Pwede nyo acquiring yun. Yung mga finisher. Pero, siguro, hindi lang masyado natutukan. Kaya siguro naging finisher lang. Pero, pag talagang tinutukan mo, kaya tumira ng ibon. Yung mga finisher nyo lang yun. Hiwala ito. Ito yung... Ikaw din naglipad mismo nun? Hindi. Nung nakaraan kasi si Boss Erwin na... Iba pala yung naglipad nung nakaraan. Akala ko ikaw din eh. Tapos, nandito rin yung mga galing sa ibang bansa na ibon. Nandito rin. Yung iba nandun sa kabila. Tapos yan, nandito. Ito yung cock section, tapos ito yung head section. So yan, nandito lang sila. So, halos lahat na ng materyales nandito sa mga pinakita natin sa video ni Dabber Cats. So yun nga, sa mga gusto mag-acquire, PM lang kayo. Bili-bili na, baka maubusan. Talagang puro import pala talaga yung mga ibon, no? Halos lahat. Tsaka mamahalin din, makikita mo talaga, kaagad kumbaga may labang ka na agad Kasi pag naglabas sila ng yung mga island born, pag naglabas ng island born, lalaki ng katawan, talagang kayang makipagbakbakan. Tsaka pag natutukan mo sila, kaya ka ipanalo. Ano ba yung mga karakteristik ng mga, yung masabi mong magandang klaseng ibon pag nahawakan mo? Para sa akin, halos pare-parehas naman Nasa tutok na lang talaga Tapos syempre sa mga sistema, bubulong ko lang sa inyo pag nag-acquire kayo. No? May libreng turo pala. May libre yun. Previous yun. May Pag sakaling may bibili dito ng ibon, pwede kayong magpa-guide. Magpaturo sa derby, mga ganyan. Kung gusto nyo rin gumulong, pwede rin. Pwede rin. So yan, nakita na natin yung buong laman ng loop ng EF Kasipol loop na kay Erwin Fabregas. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo.